What's up sa inyo mga tropa ko, mga katikim, at nandito na naman tayo sa Ordinary Guys Tries. At ang titikman natin ngayon, meron akong nakita sa aming refrigerator. Sa pagkakaalam ko, medyo 2 years na to or 1 year mahigit na sa rep namin. Ito yung Doña Elena na wine. Medyo nakakalimutan ko na nga ito, at kung nakikita nyo sa kanyang sticker mga tropa, to tell you honestly talaga, muntik ko nang makalimutan etong wine na to. At ang titikman nga natin, etong Doña Elena Sangria. Kung meron kayong hindi masyado kasarapan na wine, pwede nyo yan i-transform into sangria. Lalagyan nyo lang siya ng lemon, or lalagyan nyo lang siya ng orange, or lalagyan nyo pa ng konting apple para medyo mas masarap. Kumbaga, i-infuse mo siya ng mga fruits. So, eto nga yung sangria. Sa mga wine, meron din yan mga klase-klase. Sa pagkakaalam ko, i-comment nyo na lang dyan sa comment section natin kung medyo may pagkakamali ako. Usually, yung mga natitikman ko, yung mga sweet red or yung mga red wine lang talaga ng normal or yung mga white wines. So konti pa lang halos yung mga natitikman ko, and to tell you honestly nga din mga tropa, etong ganitong sangria, halos 3 brand pa lang din yung natitikman ko na ganito. Kumbaga eto yung pangatlo na matitikman natin. Around less 500 lang siya, sa supermarket ko lang siya nabili, and nakalagay nga dito sa Doña Elena na sticker, product from Spain. 7% alcohol by volume yung nakalagay dito, at yung kanyang ingredients syempre usually red wine and yung mga lemon and orange flavoring. So, expect ko na kahit papano medyo may katamisan to dahil merong added syrup or added sugar. Kung gusto nyo ngang makatikim ng ganitong uri na wine, you can do it yourself mga tropa. Basta yung red wine ninyo na nakatambak dyan, sabihin na natin kung hindi nyo masyado nagugustuhan, infuse nyo lang siya ng orange and lemon, or dagdagan nyo ng grapes, or yung dagdagan nyo pa ng apple para medyo mas masarap, tapos medyo dagdagan nyo ng konting brandy, lagyan nyo ng Sprite, halu-haluin nyo, dagdagan nyo ng konting yelo. Ayun na yun, biola. Yun na yung tinatawag na sangria. So without further ado, tikman na natin to, at ang pulutan natin ngayon, meron tayong natitirang Chicken Joy. So buksan na nga natin. So kung gusto nyong itry ito mga tropa ko, ilalagay ko na lang din sa description yung link para makabili kayo. So buksan lang natin. Dito natin siya isasalin. Ganyan yung itsura niya mga tropa. Kung gusto nyong mas pasarapin pa to, talagang alam nyo yun, do it yourself na lang, or mas magtimpla kayo. Medyo napadami yung naisalin ko, pero anyway, okay lang yan. So smell test muna tayo. Hindi ganun kalakasan yung amoy niya, kasi syempre kahit papano hindi na siya yung tipong purong-purong grapes. And yung sangria, kagaya nga ng sinabi ko, medyo infused na siya ng orange or may lemon, mga ganyan. So usually sa pag-inom ng mga ganito, wag niyo nang lagyan ng yelo. Mas masarap to i-intake ng walang yelo talaga, as in yung purong-puro, tapos palamigin niyo na lang. Pero kung magtitimpla kayo ng mga ganitong sangria, dagdagan niyo ng konting brandy para alam niyo yun, medyo mas lumakas yung tama niya. Tikman na natin. Kagaya nga na sinabi ko mga tropa, etong mga sangria na to, medyo may katamisan talaga siya kung ikukumpara mo siya sa mga normal na regular red wine, dahil nga infused na to ng mga fruits. So kung i-explain ko sa inyo mga tropa, etong Doña Elena na sangria, yung pinakalasa na kayang-kaya kong ipaliwanag sa inyo, syempre unang-una, nandyan yung pagkatamis. Siguro kung i-rate natin yung pagkatamis niya, papasok siya ng around 3/5 yung pagkatamis niya. Para sa akin lang yon. And syempre, ang next ko na nalalasahan, yung pagkapakla, or yung parang bitter sour ata yung sa English nun, hindi ko lang sure. Basta yung mapakla siya, alam nyo yung saging na hindi pa ganun kahinog, ganun. And syempre, yung pagka-fruity, napaka-fruity nung lasa niya. Nalalasahan ko yung pagka-orangey niya, yung tipong lasang orange yung pinakakatas niya, and na tipong in-infuse or yung combination niya ng grapes and orange. Nalalasahan ko siya ng ganun. Pero syempre, nandun pa rin talaga yung pinaka-body niya as red wine. Napakasarap niyang inumin. Talagang alam mo yung tipong may party lang or simpleng event na kahit papano na elegant. Napakasarap i-partner nito para sa akin lang sa mga meat. And eto nga, dahil nga eto yung natitirang kaninang ulam namin, meron akong itinabi na isa. Ang pulutan natin syempre, Chicken Joy.
Good thing mga tropa, itong binili ko kanina na Chicken Joy, medyo malalaki yung manok niya. Minsan kasi merong store na napakaliit. Sobrang solid nito mga tropa, itong Doña Elena, napakasarap nito. Try nyo rin, ilalagay ko na lang sa description. Yung 7% alcohol by volume niya, para sa akin, hindi naman ganun kalakasan. Pero syempre, nandun pa rin talaga yung spirit kahit papano ng alcohol. Napaka-good thing, parang simpleng medyo kargado ka lang ng alak. And kung hindi ka masyado, alam mo yun, yung hindi ka masyado alcoholic or medyo mababa yung alcohol tolerance mo, para sa akin kayang-kaya mo to Yung mga ladies drink or medyo yung iinom medyo babae or kahit papano, ayun nga yung sinasabi ko na medyo mababa yung alcohol tolerance, kayang-kaya nyo tong itik. Napakasarap nung nalalasahan ko na parang aftertaste niya. Alam mo yung pagka in-intake mo siya, pagka drop down dito, parang medyo may humahabol na lasa. 'Di ba? Una yung nalalasahan yung tipong pagka grapes niya, syempre as wine. And kapag ka na-intake mo na nga siya, mayroong humahabol na kakaibang lasa. Medyo weird pero ang sarap. Kumbaga andun yung sipa nung nalalasahan ko na lemon or orangey. Pero syempre, mga tropa, kapag ka mga ganito na alak or yung tipong nakamix na sangria, syempre expect na natin na mga artificial flavoring na lang din yung nalalasahan natin dyan. Hindi yung tipong syempre ikaw yung mismong magmimix, talagang mas masarap yon. Kung gagawa nga kayo ng ganito, halimbawa yung party magi-start ng 5 PM ng hapon, tipong mga alas 12 pa lang mag-mix ka na dyan mga tropa, para syempre kahit papano infused na siya dun sa lemon or lemon with orange or with apple and with grapes pa, mas masarap. Tandaan nyo, kung gagawa kayo ng ganito, dagdagan nyo pa ng konting brandy para medyo may sipa talaga ng konti, para medyo, alam nyo yun, na hindi mabilis maubos. Napaka-solid nito, siguro i-rate ko to ng 4/5 para sa mga tipong wine. Hindi siya ganun kamahalan, talagang tipong affordable siya, pero magi-enjoy ka na sa lasa niya. May mga ibang brand din na sangria at itatry din natin yan, hopefully ma-vlog natin dito sa ating channel. Pero sa ngayon, siguro dito muna natin tapusin tong vlogs natin. And bago nga tayo matapos, konting recap lang natin para syempre kahit papano maaalala natin yung lasa nito. Unang-una syempre matamis and bitter sour or yung tipong pagkapakla. Fruity, syempre meron siyang orange and lemon. Konting parang may nararamdaman ako na citrusy na konti lang. Syempre may mga citrus yan dahil sa orange and lemon. And napaka-smooth niya mga tropa. Ang gustong-gusto ko na nalalasahan dito, once na ininom mo siya, medyo may naiiwan na lasa na humahabol. Napakasarap nung lasa na yon, yung tipong pagkaprutas niya. So ayun na nga lang, like, share, and subscribe. Comment down below mga tropa kung medyo may mga gusto kayong ipatry sa akin dyan. Susubukan natin bilhin yan. Again, Doña Elena, 4/5, sangria. Bye-bye. Cheers! Sabay-sabay tara, tikman natin sa bawat shot hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak, walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan, hanggang sa magdilim na di pa rin bitaw.